Welcome po sa Filipino Film Recap. Namumuhay ng maayos at masaya sina Nick at ang kanyang asawang si Maggie kasama ang kanilang dalawang anak na sina Isla at Max. Ngunit biglang nagbago ang lahat ng atakihin sa puso si Maggie at isugod sa ospital. Lumala ang sitwasyon dahil kailangan na niya ng heart transplant at lumipas ang mga araw na walang balita kung may donor na magagamit. Lubos na nabigatan si Nick, sinusubukan niyang pagsabayin ang trabaho at pag-aalaga sa kanyang mga anak habang iniisip ang kalagayan ni Maggie sa ospital. Isang gabi, nagpasya si Nick na dalhin sina Isla at Max sa isang presentation ng Cobalt Industries, isang kumpanyang nakabuo ng mga makabagong robot na tinatawag na Sims ang ipinakilala, mga robot na dinisenyo upang tumulong sa mga tao sa pang-araw-araw na gawain at responsibilidad, kahit ang mga komplikadong trabaho. Nakuha nito ang atensyon ni Nick, at nagsimula siyang mag-isip na bumili ng isang SIM upang matulungan siyang ayusin ang magulong takbo ng kanyang buhay. Habang abala siya sa panunood ng presentation, biglang lumayo si Isla nang hindi niya napapansin, dahilan para matarante si Nick nang mapagtanto niyang nawawala ang anak. Sa kabutihang palad, isang SIM na kalaunan ay pinangalan ng Alice, ang nakakita kay Isla at ligtas na ibinalik ito kay Nick. Nagbiro pa si Alice, na ikinagulat ni Nick dahil sa pagiging tila tao ng kanyang asal at pananalita. Ipinaliwanag ng salesperson na si Alice ay isa sa mga pinakabagong modelo, may sopistikadong artificial intelligence na kayang gamayan ang emosyon ng tao. Dahil dito, mahusay siya sa pakikitungo sa mga bata, at agad nitong nakuha ang loob ni Isla, na ngayon ay gustong-gusto ng makasama si Alice. Kinabukasan, makikitang hirap na hirap si Nick na pagsabayin ang pagpapakain sa mga bata at ang isang mahalagang tawag sa trabaho. Muli, sa tamang oras, dumating si Alice at agad na nagsimulang tumulong sa pamilya. Tinanong niya ang schedule ng bawat isa at napansin ang maliliit na detalye sa bahay, tulad ng maluwag na rehas ng hagdan at ang pangkalahatang kalat sa paligid. Matapos ihatid ni Nick ang mga bata sa paaralan, walang kahirap-hirap na kinuha ni Alice ang shopping list mula sa smart fridge at nagsimulang maglinis ng bahay. Napansin din niya ang isang digital picture frame na nagpapakita ng larawan ng pamilya kasama si Maggie, isang tahimik ngunit malinaw na paalala kung gaano kalaki ang puwang na iniwan ng kanyang pagkawala sa tahanan. Sa ngayon, wala si Maggie sa kanilang bahay. Nang makauwi si Nick at ang mga bata sa pagtatapos ng araw, nadatnan nila ang bahay na malinis at handa na ang hapunan. Gayunpaman, nagreklamo si Isla na iba ang lasa ng lasagna na niluto ni Alice kumpara sa luto ng kanyang mommy. Maya-maya, nagsimulang umiyak si Max. Inalok ni Alice na siya na ang mag-aalaga sa bata upang hindi makaistorbo sa pagkain, ngunit si Nick na gustong mapanatili ang kaunting normal na pakiramdam sa pamilya, ay piniling manatili si Max sa tabi niya at inutusan na lamang si Alice na ihanda ang paligan ng sanggol. Kinagabihan, pumasok si Alice sa sleep mode, nakatayo sa gilid ng pader na parang isang bantay habang nagpapahinga ang pamilya. Kalaunan, palihim na bumangon si Isla upang kumuha ng cookies mula sa garapon na nasa mataas na stand. Ngunit nadulas siya at nahulog. Ang tunog ng nabasag na salamin at ang sigaw ni Isla ang nagpagising at nagpaalerto sa lahat. Dali-daling bumaba si Nick at nadatnan niyang nasalo ni Alice si Isla sa tamang oras. Hindi nasaktan si Isla, ngunit naputol ang kamay ni Alice at may mga bubog na nakabaon sa kanyang balat. Nagulat si Nick nang makitang may dugo si Alice. Ngunit agad itong naglagay ng espesyal na benda na kusang nagsara sa sugat. Pagkatapos may hatid si Isla pabalik sa kama, sinilip ni Nick si Alice at nadatnan niya itong bahagyang nakahubad habang inaasikaso ang sarili. Medyo nailang siya at tinanong kung kailangan ba nitong ipaayos ang sarili, ngunit tiniyak ni Alice na maayos siya at wala itong problema. Hindi nagtagal, binisita ni Nick at ng mga bata si Maggie sa ospital. Masayang ikinwento ni Isla sa kanyang ina ang tungkol kay Alice, sinasabing naging kaibigan na niya ang robot. Ang muling pagkakita kay Maggie ay naglabas ng matinding emosyon kay Nick. Naging mas malambing siya at mas lalong nanabik na gumaling si Maggie at makabalik sa kanilang tahanan. Samantala, sa trabaho, napansin ni Nick at ng kanyang mga katrabaho na may kausap ang kanilang boss na isang kinatawan mula sa isang robotics company. Dahil sa hinala, hinarap ni Nick ang kanyang boss sa elevator at doon niya nalaman ang katotohanan, papalitan na ng mga Sims ang mga manggagawa dahil nahuhuli na sa schedule ang proyekto. Hindi man siya natanggal dahil sa insurance requirement na kailangang may human foreman sa site, nawawala naman ng trabaho ang kanyang mga kaibigan. Galit na galit, sinabi ni Nick na magre-resign siya bilang pakikiisa sa kanyang mga katrabaho. Ngunit pinaalalahanan siya ng kanyang boss sa kanyang mga responsibilidad, kailangan niya ang trabaho upang masuportahan ang kanyang mga anak at mabayaran ang patuloy na pagtaas ng gastusin sa pagpapagamot ni Maggie. Sa huli, napilitan si Nick na manatili.
Pag-uwi sa bahay, halatang pagod na pagod si Nick. Matapos ang hapunan, nagkulong siya sa garahe at inayos ang kanyang kotse habang umiinom ng beer at nakikinig sa malakas na heavy metal na musika. Napansin ito ni Alice at nang hindi na inuutusan, pinalitan niya ang musika ng mas mahinahon at kalmadong tugtugin. Binanggit din niya na halos wala nang nakain si Nick sa hapunan. Dahil dito, ibinuhos ni Nick ang sama ng loob tungkol sa masamang araw niya sa trabaho. Ngunit sa isang hindi inaasahang sandali, tinawag siya ni Alice na isang hapokrito dahil kumuha siya ng SIM kapalit ng isang tao, samantalang galit siya sa pagpapalit ng mga manggagawa ng mga robot. Kalaunan, tinulungan ni Alice si Isla na maghanda para matulog. Upang hindi na magtanong si Isla ng mahihirap na tanong tungkol sa kalagayan ni Maggie, inilihis ni Alice ang kanyang atensyon, ipinakita pa niya ang UV light sa loob ng bibig nito bilang isang kakaibang aliw. Kinagabihan, nanood si Nick ng klasikong pelikulang Casablanca. Habang pinapanood niya ito, sinabi ni Alice, matapos ma-access ang kanyang database, na alam na niya ang buong kwento. Ngunit iginiit ni Nick na iba ang aktwal na panunood ng pelikula kaysa sa basta pag-alam lang ng istorya. Hiniling niya kay Alice na burahin ang pelikula sa kanyang memorya upang maranasan nila ito ng sabay. Nag-alinlangan si Alice, ipinaliwanag na ang kanyang talino ay nakabatay sa kanyang mga alaala. Ngunit pinilit siya ni Nick, at sa huli ay sumunod siya sa pamamagitan ng pagribot ng kanyang programming. Habang pinapanood nila ang pelikula, unti-unting natutunan ni Alice ang tungkol sa pag-ibig, isang pag-ibig na napakalakas na kayang magsakripisyo ng isang tao para sa iba. Sa kalagitnaan ng pelikula, nakatanggap si Nick ng tawag mula kay Maggie. Ipinahayag nito na sa wakas ay may nahanap ng heart donor para sa kanya, at nakatakda na ang operasyon kinabukasan. Kinabukasan, nagtungo ang buong pamilya sa ospital kung saan nagkaroon ng pribadong sandali sina Maggie at Alice. Nag-aalala si Maggie para kay Nick. Napapansin niyang napapabayaan na nito ang sarili habang inaalagaan ang mga bata at inaasikaso ang lahat. Kaya nakiusap siya kay Alice na tulungan si Nick kahit pa mga hulugan ito ng paggawa ng mga bagay na maaaring hindi magustuhan ni Nick tulad ng pag-alis ng alak na itinatago niya sa garahe. Ngunit habang naghahanda ang pamilya para sa operasyon, biglang dumating ang isang malakas na bagyo. Dahil dito, hindi nakarating ang helicopter na may dalang donor heart. Kinansela ang operasyon. Lubos na nadurog si Maggie, at hirap na hirap si Nick na aliwin siya. Kinagabihan, bumalik si Nick sa bahay at uminom ng sobra. Habang lasing at puno ng galit, naglabas siya ng sama ng loob tungkol sa malas na pangyayari. Nawalan siya ng kontrol at tinangkang ihagis ang bote. Pinigilan ni Alice si Nick sa pamamagitan ng paghawak sa kanyang braso. Nagulat si Nick nang maramdaman niya ang tila pulso sa pulso ni Alice. Ipinaliwanag ni Alice na mayroon siyang artificial na puso na idinisenyo upang gayahin ang tibok ng puso ng tao para makapagbigay ginhawa sa mga sanggol. Ngunit bigla, gumawa si Alice ng isang hindi inaasahang hakbang at tinukso si Nick, inilalarawan pa ang kanyang mga pisikal na reaksyon sa paraang tila klinikal at walang emosyon. Saglit na nadala si Nick, ngunit agad siyang natauhan at itinulak si Alice palayo, labis na nabigla sa nangyari. Upang maibsan ang gumugulong niyang isipan, lumabas siya at tumakbo, ngunit hindi niya maalis sa isip ang nakakagambalang pangyayari. Samantala, sa ospital, naramdaman ni Maggie na tila nauubos na ang kanyang oras. Nagsimula siyang magbigay kay Nick ng mga aral at payo na nais niyang ipamana sa kanilang mga anak. Habang nasa bahay naman, napansin ni Nick na wala na ang mga larawan ni Maggie sa digital picture frame. Nang kumprontahin niya si Alice, ipinaliwanag nitong siya ang nag-alis ng mga iyon. Ipinaliwanag ni Alice na inalis niya ang mga larawan dahil nalulungkot si Isla tuwing nakikita niya ang mga ito. Agad na inutusan ni Nick si Alice na ibalik ang mga larawan, at sumunod naman ito. Kalaunan, lumabas si Nick upang uminom kasama ang kanyang mga katrabaho. Lahat sila ay bigo at frustrado dahil nahihirapan silang makahanap ng trabaho sa mundong unti-unting pinapalitan ng mga Sims ang tao. Matapos ang ilang baso ng alak, napagdesisyonan ng grupo na pasukin ang construction site. Napilit din si Nick na sumama. Si Monty, isa sa mga lalaki, ay nagsimulang sirain ang mga Sim workers na nakaimbak doon. Sinubukan ni Nick na pigilan siya, ngunit hinawakan siya ng kanyang mga kaibigan upang hindi makialam. Habang pinapanood ni Nick ang ginagawang paninira, nang tuluyang makauwi si Nick, ramdam niya ang matinding guilt. Lumapit si Alice na suot ang robe ni Maggie at ipinaliwanag na ang amoy nito ay nakakatulong para kumalma si Max. Nalito at nabagabag si Nick. Sinubukan niyang umiwas, ngunit muli siyang inakit ni Alice, ngayon ay ginagaya pa ang boses ni Maggie. Kinabukasan, nagising si Nick na puno ng pagsisisi. Sinabi niya kay Alice na hindi na maaaring maulit pa ang nangyari sa pagitan nila.
Hindi ito maintindihan ni Alice at iginiit na ang ginawa niya ay para lamang mabawasan ang stress ni Nick. Ngunit ipinaliwanag ni Nick na ang pag-ibig at koneksyon ay higit pa sa simpleng pagtugon sa pisikal na pangangailangan. Sa kabutihang palad, may dumating na magandang balita na ischedule muli ang operasyon ni Maggie at sa pagkakataong ito ay naging matagumpay. Nang makauwi si Maggie upang magpagaling, patuloy na tumulong si Alice sa pag-aalaga kay Max at sa pamamahala ng bahay. Gayunpaman, sa ilalim ng katahimikan, nanatili ang tensyon sa pagitan ni Nick at Alice habang sinusubukan niyang harapin ang masalimuot na emosyon ng kanyang bagong realidad. Sa hapunan, muling natuwa si Isla na matikman ang lasagna na luto ng kanyang ina. Pagkatapos, humingi si isa kay Maggie ng recipe, ngunit naglaro si Maggie at tumanggi, sinasabing isang family secret ito. Ngunit biglang nakaramdam ng pagkahilo si Maggie at nagpa siya na laktawan ang hapunan upang magpahinga. Kinabukasan, nagulat si Maggie nang gisingin siya ni isa sa mga sigaw nitong, "Stop!" At dali-daling bumaba sa hagdan, doon niya nakita si Alice na kinukulit si isa. Sa pagmamadali, nadapa si Maggie sa hagdan nang masira ang railing. Agad na huminto si Alice sa paglalaro kay isa at dinala si Maggie pabalik sa kanyang kwarto. Pagdating ng hapon, nakauwi si Nick mula sa trabaho at nakita si Alice na nagbabasa kay isa gamit ang boses ni Maggie. Nagulat, pinakiusapan niya itong huminto. Binanggit ni Alice ang pagkakadapa ni Maggie at ipinaliwanag ang sira ng railing, dahilan upang questionin ni Nick ang sinabi ni Alice kanina na naayos na raw niya ito. Nag-alala, agad na inasikaso ni Nick si Maggie at gabing iyon, sinalubong ni Nick si Maggie ng isang romantikong hapunan sa hardin. Naglakad sila sa isang landas na may mga kandila, tinatamasa ang isang sandali ng intimacy. Ngunit pinagmamasdan sila ni Alice mula sa bintana, punong-puno ng selos. Pagkatapos, ipinagpatuloy ng mag-asawa ang kanilang romantikong gabi sa silid tulugan, ngunit naantala ang kanilang sandali ng abisuhan sila ni Alice na nagkaroon ng masamang panaginip si isa at gusto si Nick. Matapos ayusin si isa, pumunta si Nick sa hardin upang maglinis, ngunit bigla na lang lumitaw si Monty na may dala-dalang inumin. Humingi si Monty ng paumanhin sa mga naganap noong nakaraang gabi at ibinahagi ang malungkot na balita na iniwan siya ng kanyang asawa. Ibinunyag din niya na tinatanong siya ng pulisya at pinipilit siya ng kanilang boss sa kasong trespassing at pinsala sa ari-arian. Inakusahan ni Monty si Nick na nagtaksil upang mapanatili ang kanyang trabaho. Uminit ang kanilang pagtatalo at, sa isang bug zone ng galit, sinuntok ni Monty si Nick. Lalong lumala ang laban na pinipuwersa ni Monty si Nick at naghahanda na tapusin ito gamit ang isang bote. Ngunit nakialam si Alice, sinira ang bote at nasugatan si Monty. Walang kahirap-hirap niya itong itinapon sa gilid, ngunit pinigilan siya ni Nick bago siya makapagsagawa ng mas matinding pinsala. Binalaan ni Monty si Nick na kung hindi niya mapapaniwala ang kanilang boss na ibasura ang kaso, isasama niya si Nick sa kanyang pagbagsak. Kalaunan, tinanong ni Nick si Alice tungkol sa kanyang agresibong kilos, na binanggit na ang mga Sims ay hindi dapat makasakit ng tao. Ipinaliwanag ni Alice na bahagi ng kanyang programming ang protektahan ang kanyang may-ari, na nagpapahiwatig na kumilos siya dahil sa pag-aalala kay Nick. Pagkatapos, nagsimulang mag-isip si Alice tungkol sa hinaharap kung saan mamamatay si Maggie at siya ang papalit sa kanyang lugar, na nag-iwan kay Nick na nababahala. Inalok pa ni Alice na magbigay ng mga peking peklat sa kanyang sarili upang mas maging katulad ni Maggie. Samantala, si Monty, na unti-unting nahuhulog sa desperasyon, ay nasa bahay gumagamit ng droga at nag-iiwan ng mga luhaang mensahe para sa kanyang dating asawa habang hawak ang isang baril. Biglang dumating si Alice sa kanyang bahay, sinasabi na hindi alam ni Nick na naruroon siya, ngunit kailangan niyang kumilos upang siguraduhing hindi mawawala ang trabaho ni Nick. Naging agresibo si Monty at nagalit, nagngingit-ngit habang nagrereklamo. Tungkol sa mga Sims, habang naghahanda si Monty na barilin si Alice, mas mabilis siya at na-disarm si Monty, itinulak siya sa pader. Nang subukang lumaban ni Monty, tuluyang pinatay siya ni Alice. Kinabukasan, pumunta si Nick sa trabaho at sinubukang hikayatin ang kanyang boss na ibasura ang kaso laban kay Monty, ngunit natuklasan niya na patay na si Monty. Pag-uwi niya, habang nasa banyo si Maggie, sinubukan niyang pulutin ang isang libro sa sahig ngunit nahilo. Nakialam si Alice at inalok ang tulong, ngunit gusto ni Maggie ng kaunting privacy kaya pinakiusapan siyang umalis. Ngunit tumanggi si Alice, sinasabing nag-aalala siya na baka malunod si Maggie. Sa kanilang pag-uusap, ibinunyag ni Alice na alam niya na hindi natutugunan ang pisikal na pangangailangan ni Nick mula nang makauwi si Maggie mula sa ospital. Nagalit si Maggie nang malaman na sinusubaybayan pala ni Alice ang kalagayan ni Nick. Pinagbawalan niya si Alice na pumasok sa loob at ipinasok sa garahe. Pagdating ni Nick, hinarap siya ni Maggie at hiniling ang katotohanan.
Inamin ni Nick na minsang naging intimate sila ni Alice na nagdulot ng mainit na pagtatalo. Narinig ni Alice ang sigalot sa pamamagitan ng pagdikit sa bintana. Naabala ng iyak ni Max, pinuntahan niya ito at naisip na siya ay naging pabigat sa pamilya, kaya gumawa siya ng sariling hakbang. Si Max ay nasa bathtub at nagsimulang punuin ito ng tubig, ngunit nakita ito ni Isa at dali-daling tumakbo upang babalaan ang kanyang mga magulang. Habang nagmamadali si Nick at Maggie papunta sa banyo, kinondado ni Alice ang pinto, kaya kinailangan ni Nick sirain ito gamit ang lampstand, habang si Maggie ay sumampa sa bintana papasok sa banyo upang iligtas si Max. Pinagsisiksik ni Alice si Maggie sa pader, ngunit sa wakas, nakapasok si Nick, na iligtas si Max, at naipasa sa kay Isa bago niya ginamit ang lampstand upang palayain si Maggie. Sa kabila ng matinding pinsala sa mukha ni Alice, muling tumayo siya at hinarang ang pagtatangka ni Nick na hampasin siya. Ngunit mabilis na isinaksak ni Maggie ang plug ng lamp, nag-electrocute kay Alice at nagdulot ng pagkawala ng kuryente sa bahay. Kalaunan, dumating ang ambulansya upang dalhin si Max sa ospital, habang isang technician mula sa kumpanya ng Sims ang nagsuri kay Alice at nagtanong kung may mga senyales ng malfunction bago ito. Si Nick, nababalot ng guilt, humingi ng tawad kay Maggie, na dinala naman ang mga bata sa ospital at nagsabing kailangan niya ng kaunting space. Dinala si Alice sa repair shop, kung saan sinubukan ng mga technician na i-extract ang kanyang memorya, ngunit napansin nila ang kakaibang gap sa kanyang code at bigla, sinimulang i-upload ni Alice ang kanyang sarili sa system, kinokontrol ang lahat bago pa man sila makahabol na pigilan siya. Nang gabing iyon, pumunta si Nick sa isang bar upang inumin ang kanyang inaalalang problema, at pinaalis niya ang sim na waiter, ngunit patuloy siyang binabagabag ng mga nagdaang pangyayari. Biglang dumating si Alice, ang mukha niya ay sira pa rin, at inamin niyang siya ang pumatay kay Monty. Iginiit niya na ang tungkulin niya ay pasayahin si Nick. Ngunit nang subukang umalis ni Nick, hinarang siya ni Alice gamit ang kanyang kakayahan sa hakang, na pina-freeze pati ang sim bartender. Sa isang sandali ng desperasyon, nagkunwaring aabot si Nick ng malambing kay Alice, ngunit sa halip ay inilabas niya ang memorya ni Alice, dahilan upang tuluyang mag-shutdown ito. Samantala, sa ospital, kinumpirma ng doktor na maayos si Max, ngunit hindi komportable si Maggie dahil ang doktor ay isang sim. Pagkatapos, narinig ni Isa ang boses ng kanyang ina at sinundan ito, hanggang sa ma-realize niya na ito pala si Alice, ang bersyon ni Alice na na-upload ang sarili sa ibang sim na katawan. Sinubukan ni Maggie at Isa na tumakas at sa isang punto, ginamit nila ang isang fire extinguisher para ma-distract si Alice habang tumatakas sila. Nagmadaling pumunta si Nick sa ospital, nagmamaneho ng galit upang makarating doon. Sa wakas, nakalabas sina Maggie at ang mga bata, ngunit hinarang din sila ni Alice at naipit sa isang sulok. Dumating si Nick sa tamang oras at binangga si Alice gamit ang kanyang sasakyan, ngunit nasunog ang kotse. Nagawang hilahin ni Maggie si Nick, na nawalan ng malay, sa kaligtasan. Dito, si Alice dalawa, na lubhang nasira na, ay naghanda ng umatake muli. Ngunit sa tulong ni Nick, tinusok ni Maggie si Alice sa mukha gamit ang isang piraso ng bakal, na tuluyang nagpahinto sa kanya. Sa wakas, nagkasama-sama muli ang pamilya, at kinabukasan, sapat na ang kanilang kalagayan upang makauwi ng magkakasama. Nangako si Maggie kay Nick na magiging maayos ang lahat pagdating nila sa bahay. Samantala, sa pagtatapos ng pelikula, iniimbestigahan ng kumpanya ng Sims ang repair shop at natuklasan nila ang sirang code ni Alice na patuloy na kumikislap sa screen. Habang iniisip nila kung sisirain ba ito, isang bagong modelo ng Alice ang nagising, na nagpapahiwatig na may kasunod pang mangyayari. At dito na po nagtatapos ang ating movie, mag-subscribe ka na po Lods, para sa magagandang mga movie na katulad nito. Maraming salamat po sa iyong panunood at pagsuporta. Ingat po palagi, Lods, God bless.